Okay, yung punto po natin dyan is that when you talk about juvenile justice, yung dati kasi, before that, Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 yata yun, if I remember it right. Prior to that, meron na po tayong age of criminal liability provided for in by our revised penal code. So from 1932, yung effectivity ng ating our revised penal code up to 2006, the age of criminal liability is yung ating meron po akong undershirt, meron. Pero hindi ko naman obligasyon na magpakita ng ano, meron po. Okay, so anyway, yung punto po natin dito, when you talk about age of criminal liability, ang nakalagay nga po doon sa ating revised penal code is that yung age of criminal liability is 9 years old. Okay, so 9 years old ang nandun, 9 to 15 years old ang age of criminal liability. So you have to determine whether that child has acted with discernment or not. Ngayon, when we have this what we call Juvenile Justice and Welfare Act, tinasaan niya lang po. So from 9 years old naging 15 years old yung age of criminal liability. So ngayon, gusto lang nating liwanagin na when you talk about criminal liability between 15 to 18 years old, and if you acted with discernment, makukulong pa rin po yung isang bata. Hindi po totoo na wala po silang kasalanan. Hindi po yun totoo. Mali po yun. Okay, so ang binabanggit po sa batas is that yung ating age of criminal liability na 15 to 18 years old who acted with discernment or yung nasa tamang pag-iisip yung bata. Kasi merong mga bata na talaga yung ginawa nila is alam nilang mali. Like for example, di ba? Rape case. So yung bata, alam niyang ginapos pa niya yung kanyang biktima. Ginapos niya bago niya ginawa yung panghahalay sa isang kapwa bata. So ngayon, pwede bang questionin yung wala siyang wala siyang discernment or wala siya sa tamang isip? Hindi po. Kasi bakit nagawa niyang igapos? Meaning, alam niya na yung gagawin niyang rape ay hindi po tama. So, kailangan niyang igapos yung kanyang biktima para may sakatuparan ang kanyang ginawang panghahalay. So, ngayon, nasa korte na yung kaso, napatunayan na meron siyang kasalanan na pertaining to the rape case. So, ngayon, kung napatunayan na meron siyang krimen na ginawa, so does it mean na mag-undergo lang siya ng intervention program or diversion program through the DSWD, through bahay silangan na dun lang siya? The answer is no, because upon reaching the age of majority, ay ilalagay pa rin po siya sa kulungan. Okay, so yun po yun. So hindi po siya totally exempted from criminal liability. So kung yung bata din, when you talk about crimes, ang crime po natin, merong pong Article 100 of the Revised Penal Code, nakalagay po doon na every person criminally liable is civilly liable. So, ibig sabihin na kung hindi man siya mananagot sa criminal offense, okay, so wala siyang pananagutan criminally, so pwede pa rin siyang mananagot civilly. So, magbabayad siya. So, kung may sinaktang kang kapwa bata mo and you are not criminally liable kasi below 15 ka, so, it means there is still civil liability. So, ngayon, yung proposal ni Senator Robin Padilla na babaan yung criminal liability, so, okay lang naman yun. Kasi nga, ako pabor doon. Kasi dahil nandun na dati sa ating lumang batas na under the Revised Penal Code, 9 years old nga nandun eh. Ang proposal niya, 10 years old. So, mas mataas pa. Di ba? Okay, so yun po yun. Mas mataas pa nga yung proposed age. And pangalawa, with the advent of technology, so meron ng access ang mga bata sa mga information. Hindi kaya before na hindi nila alam yung mga batas. So malamang merong epekto rin yan sa kanilang pag-intindi, sa kanilang mga aksyong ginagawa. Pero ngayon kasi meron ng information. Sobrang
meron ng mga marami ng kaalaman ang mga bata tungkol sa mga batas. Meron na silang access through the various social media. So ngayon, kung merong panukalang ganyan, does not matter at all, okay lang sa akin din yun. Okay. So, with all due respect sa decision ng Supreme Court, tayo ay nirespeto natin yun. Okay, so ang decision naman ng Supreme Court is to invalidate yung present impeachment na pinail. Kaya lang, ang ibig lang sabihin nga na, yun nga, di ba, merong ng impeachment doon sa, in-invalidate yung, tama, invalidate yung kanilang impeachment doon sa ano natin, yung present na impeachment case filed against the Vice President, pero it does not prevent them from filing again after 1 year. So may issue ba doon? Hindi pinagbabawal ba ng Supreme Court? Hindi naman, di ba? Na-delay lang ng another year. So anong issue doon, di ba? Hindi naman niya prevent. Para naman kasi silang nagmamadali noon and then biglang ewan, tapos ngayon bumalik, yun, di nagkaroon tuloy ng lamat or, di ba? Nagkaroon tuloy ng nakitang butas doon sa impeachment. Hello po, hello. From PNP SAF Ilocos. So, hello po. So, alam nyo, yung mga ating kasamang sa kapulisan, okay? So, alam nyo, we are so thankful for them. Kasi nga, alam nyo, sila na yung hindi pa tumataas ang sahod eh. Nagtataasan na lahat. Sabihin natin na tinaas yung sahod nila years back. Pero nung nakita ko yung kanilang salary structure, nabigla ako na pag umaangat ka, hindi ganong kalaki yung kanilang sahod. So sabi ko parang deserve naman nila ng fair increase of their salary. So mataas lang sila sa umpisa doon sa PO1 for example or corporal ba? Tama ba? Mataas lang sila sa una pero pag habang tumataas yung kanilang posisyon, aliit ng taas ng sahod. So sabi ko, no, dapat naman taasan din ang kanilang sahod. In fairness to them, na marami ding ginagawa kasi nalalayo sila sa kanilang pamilya and pag merong red alert, nagtatrabaho po sila. So, parang kailangan din nila ng karampatang taas ng sahod. So, kung yung kanilang retirement ay mas bababa, deserve po nila yan. Huwag po kayo magreklamo. Hindi naman sa anti-teacher ako kasi teacher din ako. Pero sa tingin ko, mas magaan yung trabaho natin. Huwag nyo akong kalabanin, mga dear teachers. Alam ko yun. Galing na ako doon. Yan, yung marami kasing areas, paghahatian ng magkakapatid ang mana sa lupa. So, marami pong konsiderasyon yan. So, testate over intestate. So, when you talk testate, so, basta hindi maagrabyado ang mga legitimate or mga legitimate heir. So, hindi sila maagrabyado. So, paghatian yan ng maayos, may mga percentage yan. Merong, 1/4, okay, of the property, paghatian, ganon, ng mga kakapatid na 1/8 na doon, 1 karsali ang spouse, okay, magkakapareho sila. And yung matitira, may free portion, yun ang paghatian din ng lahat na sino pang bibigyan, ganun. Okay, or free portion, pwede niyang i-dispose na through will or intestate. Okay, so pwedeng ganun. Marami kasing konsiderasyon po yan. Pero testate over intestate, what would prevail of course would usually sa actual, nagpe-prevail dyan would be yung last will and testament, testate. Pero dapat paghati na lang na maayos. Okay, sa magkakapatid, dapat hati. Equally share. Kung mga legitimate. Okay, saan po kayo law school nag-graduate? Dito lang sa Ilocos din.